Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kamusta naman po kayo? Painit ng painit po ang ating politika at kung ako po ay tatanungin ninyo, medyo talagang malabo na itong kanilang nilulutong impeachment. Pag-uusapan po natin yan kasi nagsisi-atras na po at natakot na po at sa aking palagay, tandaan po ninyo ito. Ang Kamara po or itong mga taga-Quadcom o itong mga congressman ay naghahanap na ng alatore. Ano naman yan, Coach Oli? Mag-aalatore na. Yung mga taga-Quadcom, mag-aalatore. Mamaya, pag-uusapan natin kung anong ibig kong sabihin nung mag-aalatore. Pero ito po ang ating magiging topic for today. Senado, sinaway ni Cheese na wag magkomento patungkol sa impeachment, pero nilaglag siya ng mga senador. Ayaw sa impeachment. Yan, nagsalita na. Mamaya, pag-usapan natin. Tapos, pangalawa, Marcoleta, tinawag, diretsahan, tinawag na bobo ang Quadcom. Yun. Pangatlo, dahil dyan, Marcoleta, tinakot ng patayan. Yan po ang magiging ating pag-uusapan at ang ating magiging topic for today. So wag pong kakalimutan na bago po tayo magsimula, i-like nyo po itong video na ito at sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, sa mga kaibigan natin, mga manunood, sa ating mga kababayan, subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. Huwag pong kalimutan, subscribe, and subscribe. Yan, hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito muna ating pag-usapan. Unahin natin mamaya na po yung patayan kay Marcoleta, sige, pag-usapan muna to. Political process, not a judicial one. Ulit. Impeachment is a political process, not a judicial one. Ang problema, Jinggoy, Senator Jinggoy, ginagawa nila judicial. Napaka-judgmental na mga kasama mong mga politiko. Diretsahin mo na. Hinuhusgahan na agad si BP Sara. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many Ginaya mo naman ng Iglesia ni Cristo ng statement. Ang dami ring mga politiko sip-sip sa sa Iglesia ni Cristo, but anyway, alam naman natin napakalakas ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga naman talagang ninervyos itong Kamara. Sa katunayan, merong bali-balita, nahihirapan sila kumuha ng numero para magsisignature, para pipirma kasi kailangan nila ng 106 na pirma para diretso, mapabilis papunta sa Senado. Ganyan po ang kalakaran niyan. Pero alam mo, bago natin pag-usapan tong kay Jinggoy, ito po yung sinasabi ko na marami na pong umuugong na balita na una, hindi na ito matutuloy itong impeachment na ito. Kasi una, yung mga senyales, nagsalita ang INC. At alam natin, naging marespeto itong mga congressman dito sa sinabi ng INC na magrarally sila dahil ayaw nila yung impeachment. Napakaliwanag po nito. After nung statement na yon, nagpatawag na ng meeting sa Malacanang. Nagpunta 200 plus na congressmen diyan sa Malacanang mismo, sa palasyo. At ang umuugong, ayaw magsipirma ng mga kongresista. Dahil nga naman, mapapasama ang kanilang diretsahin na po natin. This is a political suicide. Matagal na po nating sinasabi, si BP Sara at si BBM ay uniteam pa. Binabanggit ko po sa aking channel, doon sa matagal na nanonood ng live ko. It's a death sentence. Death sentence ang kalabanin ng Duterte. Dahil alam natin na malakas pa rin ang Duterte. Pero yan pa rin ang ginawa. At ngayon, eto na. Eto na po
doon sa pirmahan. Wala na pong urungan to, magkakaalaman. Hindi na pwedeng makatamba ka and at the same time, Sara Duterte ka. Hindi na po. Kasi pag pinirmahan mo yan, ibig sabihin ayaw mo si Duterte. Tama yung sinasabi ni Jinggoy. This is a political issue. Not a judicial issue. Kaya nga naman, yan ang balita na mag-aalatore na tong mga to. Anong alatore? Di ba? Ano? Yung sinasabi na naalala nyo yung sumugod sila sa KOJC at naghukay sila doon. Naghahanap na sila ng exit na paraan para hindi sila kahiya-hiya. Kasi may hukay doon. Tapos hindi nila mahuli si Pastor Kibuloy. Di ba? So naghahanap na sila ng issue. Kaya nga ang nababalitaan that time na talagang magdadampot sila ng mga vloggers, ng mga media ron. Paiikutin nila na kaya hindi nila mahuli dahil kasalanan ng media. Ganyan na po ang usapin nun. Ganyan na po ang nakakarating sa aming balita. Bakit? Para isalba ang kanilang kahihiyan. Ito na po ang katatapusan niyan. Magsasalba na po sila ng kahihiyan. Bakit? Kasi hindi ito magsusurvive. Una, sa Senado pa lang alam mo sasablay. Pangalawa, natakot sila sa INC. Pangatlo, maraming ayaw pumirma na kongresista. So, paano nila isasalba ang kanilang kahihiyan? Sasabihin nila, malamang-lamang ha, kulang na sa oras. Sasabihin nila, ayaw pumirma ng kongresista kasi gusto muna nilang makita yung laman ng impeachment. Pero pagka hindi sila pumirma, ibig sabihin, tatalakayin pa sa kongreso. Pag tinalakay sa kongreso, hindi naaabot. So ang anong excuse nila? Para hindi sila nakakahiya na hindi magtutuloy yung impeachment, na hindi magmumukhang tanga. Diretsahin na natin, na hindi magmumukhang tanga si Martin, si BBM at ang Quadcom. Ano yun? Kulang na sa oras. Tingnan nyo po, yan ang magiging exit route nila. Yan po ang pinag-uusapan ngayon. Yan na po ang kumakalat sa mga group chat ng mga reliable sources. Okay? So, paano? Sige nga, paano nila tatakasan? Yang nakakahiya na impeachment sila. Pagkatapos, andyan ang impeachment, hindi naman pala nila kaya. Naramdaman nila ang lakas ng puwersa ng Duterte. Kaya tayo ay magdiwang at tayo ay patuloy na mag-ingay dito sa social media. Pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the two highest officials, but also by us, lawmakers. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Yun, nag-English si Jinggoy. Alam mo, sa dami mo nang sinabi dyan sa Senado, parang dito lang ako, eto lang ang nagustuhan ko sa sinabi ni Jinggoy. Sa dami-dami ng pinagagawa niya dyan, ayaw pa niyang palabas yung drug test. But anyway, yung issue ng drug test, 'di ba? Naalala nyo, no? Hinarangan niya 'yon, no? Pero hindi natin nagustuhan 'yon at maraming hindi nakagusto noon. Bagamat maraming hindi nakagusto noon, eto ngayon tama naman siya. Sa tingin ko pag tama palakpakan. Yung dati talagang mali, sablay talaga si Jinggoy doon. Dito tama siya. Yung impeachment na yan, i-divide lang tayo. Pero sa katunayan, Jinggoy, divided na tayo. Divided na tayo. Alam mo, eto sa kapanghalatan, kahit anuman ang reliyon nyo, eto ang paniwala. Yung nagdi-divide ng tao, galing sa dyablo yan. Damonyo. Hinahati ang bansa. Bakit? Sa kanilang agenda, sa kanilang political na pangarap. Ayan po yan. Kaya, tama ka dyan, Jinggoy, no? And, alam mo, nakakatuwa rito. Antahin natin. Ako kung ako tatanungin nyo, gusto ko matuloy yung impeachment. Bakit? Once and for all.
matapos na ito. Dahil alam ko, hindi naman sila magtatagumpay. Magmumukha silang tanga talaga. Magmumukha silang tanga dyan. Kaya gusto kong matuloy. Tapos niya, pag natuloy yan, 1 taon, 2 taon, hindi na pwede i-try ulit si BP Sara for impeachment. Ayan, tapos 2028 election na. 'Di ba? So sablay. Pero sa isang banda, ito yung napakaganda. Ang sarap nito, kain tayong popcorn habang inaantay natin na magpalusot, na mag-alatore itong mga kamera, itong Quadcom, ito si Martin, ito si BBM, kung anong palusot nila, bakit hindi nila matuloy-tuloy yung impeachment? Di ba? Ang sarap nun. Sabay-sabay tayong tatawa. Di ba? Biglang inurong, isipin mo, nakipagkuntsaba ka na sa mga NPA komunista, di umano. May di umano, ha? Oh. Nakipagkuntsaba ka na, sablay ka pa, hindi pa rin yung maituloy-tuloy. Ang laki na ng inubos nyo sa kakaayuda. Ayaw pa rin sa'yo ng tao. Kakahiya yun. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Patuloy ko po na ipagdarasal at ihilingin ko na rin ngayong Kapaskuhan na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas na mga leader ng ating bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Yon. Ito. Tanong natin bago tayo pumunta sa patayan nitong kay Marcoleta. Tanong ko po sa inyo, ha? Kayo ba ay sang-ayon na matuloy yung impeachment kay BP Sara? Ilagay nyo dyan kung oo or hindi, anong dahilan kung bakit, ha? Sige, next topic po tayo. Ito. Nagwala na si Marcoleta. Pag-usapan natin. Rito, parte na po ng gusto kong gawin sapagkat hindi na ako masaya doon sa House of Representatives. Yun. Pagka nilalaban natin ang katwiran, pag sinasabihan natin sila kung ano yung tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away. Baligtad po yung nangyayari. Pag ako na nagsasalita, guguluhin nila ako, pagtutulong-tulungan nila ako, pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Yun. Hindi, nakita naman natin yan, di ba? Parang mga bata, no? Oo, pagka nagsasalita si Marcoleta. Actually, yung ginawa kay Marcoleta, ginawa din kay PRRD. Pag may sense na yung sinasabi, talagang ginugulo. Ito pa lang kay Marcoleta, umabot pa doon sa agawan ng hopya. Matindi. Parang bata parang bata kayo dyan, Quadcom. Ha? Ayaw nyo nang merong sense ang mga nagsasalita, ayaw nyo nang hindi papabor sa inyo. Para kayong mga bata or para kayong mga sindikato dyan. Ganun po. Ganun po yung mga taong yun. Nung isang araw po, nagsalita ako sa grupo ng mga hilot, yung mga kumadrona. Ayan, ito. Maganda tong kwento na ito. Oh. Nagsalita siya sa mga hilot, sa mga nagpapaanak. Mga ganito rin karami po, mas marami pa dito. Sabi ko sa kanila, magsusumbong din po ako sa inyo. Kasi, napagalaman ko pagka ang isang bata ay napanganak dito sa mundo at ang nagpaluwal ay kumadrona o yung hilot, yung bata na yon matalino pala. Yun, totoo ba yan? O pag, ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko masabi. Ha? May mga matatalino na. But anyway, according to Marcoleta, pag pinanganak ng hilot, matalino. Oh. Alam nyo kung bakit? Bakit? Tingnan po ninyo yung mga kasama ko sa Quadcom. Napanganak lahat sila sa ospital. Kaya ako napanganak ako, hilot po, dahil mahirap lang ang buhay ko. Alam mo, ang sinabi ni Marcoleta dyan, hindi lang niya dinerecho. Pero sinasabi niya dyan, kayo Quadcom, mga bobo kayo. Dahil anak kayo sa ospital. Hindi ko alam kung totoo. Pero ang importante rito, ano yung sense nung sinasabi niya? Ha?
tinatawag niya ng bobo itong mga taga-Quadcom. Ay, mag-iingat ka, Marcoleta. Lalo na dyan kay Barbers. Eh, Mr. Demanda pala yan, gagayahin si Trillanes. Ha? May napanood ako, hindi demanda raw yung mga vloggers. Oo, pati pag-iinitan ata kami. Oo, pati daw yung mga vloggers na naging journalist. Eh, sino pa ba yun? Nako! Matindi! Ha? Ganito na ang kanilang ganyan na ang kanilang tama ka, Marcoleta. Bobo yung mga yan. Siya nagsabi, hindi ako, baka i-demanda mo ako, Barbers, ha? O, siya nagsabi. Diba? Ano ba ibig sabihin niya nun? Eh, di bobo yung mga anak sa ospital. Ay, anak din naman ako sa ospital. Bobo tayo parehas. Napanganak sa ospital, tingnan nyo, pumurol ang mga ulong. Si Paduano ba? Puro lang ulo? Eh, yung English ni Dan Fernandez, mapurol ba? Eh, si Abante. Sabi nila, magkaisa tayo. Gumawa sila ng manifesto. Kailangan kanya magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Paanong pagkakaisa yon? Paanong magkakaisa ang isang bansa kapag ini-impeach mo ang Vice President? Hindi, bungol nga talaga yung mga yan. Saan ka nakakita ng isang presidente, ang number one campaign niya ay pagkakaisa or unity? Tingnan mo ang nangyayari ngayon. Kung hindi ba naman walang weak eto si Marcos, hindi niya kayang panindigan. Hinayaan niyang nilapa nung pinsan niya yung kanyang vice president. Anong kabaklaan po yun? Bakit mo hinayaan? Yung babae. Yung babaeng vice president mo. Na ipinangakuan nyo ng unity. Anong klaseng presidente ito si Marcos? Hypocrisy. Nagpapanggap. Nagbabalat kayo. Ano po yung nagpapanggap sa Bisaya para ma-emphasis? Ipokrito. Ha? Ano yung sa Bisaya? Oh, yun. Translator ko Sabi ko, pagtulungan natin, napakaraming problema ng bansa natin. Ang kuryente, napakataas ang kuryente sa bansang ito. 10 bills, power bills ang ipinail ko. Wala kahit isa ang dininig sa committee. Paano ba puro Quadcom na lang? Lahat ng panahon, lahat ng atensyon binigay lahat sa Quadcom. Yan ang problema. Yan ang sinasabi natin, di ba? Ang dami niyang final na batas. Hindi na asikaso. Bakit? Busy sila kakatira sa mga Duterte. Para itong mga chismosong, mga artista vlogger. Oo, ungkatin ang ungkatin. Sila lang iba. Yung artista vlogger, lahat ng artista. Etong Quadcom, wala Duterte lang. Ano nangyayari sa bansa natin? Yung nilagay ninyo para gumawa ng batas na makakatulong sa Pilipino, anong pinaggagawa? Ayuda rito, ayuda ron, ayuda doon. Birahin si Sara, birahin si PRRD, birahin ang Duterte, birahin lahat ng humarang sa kanila. Ngayon naman, anong binibira? Pagkatapos birahin si Pastor Kibuloy, vloggers naman. Ganyan po yan sila. Isusunod na po. Wala nang panahon para dinggin yung mga panukalang batas na makakabuti sa tao. Ano po ba ang layunin ng ating batas sa kuryente na ginawa 23 years ago? What is the objective of that law that was enacted in 2001 or 23 years ago? To ensure the delivery of quality and reliable and affordable rates of electricity in this country. So pag sinabi mong secure and reliable, walang brownout. Pag sinabi mong affordable, Mura. abot kaya. Alam mo, sa doon sa mga Ewan ko ngayon, pero yung huling pinanggalingan ko, Mindoro.
Grabe. May scheduled brownout 12 hours. Mahal na yung kuryente, puro pa brownout. Grabe, ganun katindi. Abot kaya sa Bisaya, barato. O yan, nakita nyo naman. Hindi mo alam yon, Senador Philip Salvador. Yon ang pangunahing layunin. Pero hanggang ngayon, after 23 years, abot kaya ang kuryente, abot langit. Tinanggal nila ako sa Committee on Energy. Pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. Yun. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Yun. Magaling. Kasi malinaw. Ito po problema nila. Alam nyo na ang estilo nila eh. Alam mo kami mga vloggers, ramdam namin to. Kasi nga, si Banat Bay ang dami ng demanda. Ganun po nila sila pinapatahimik. No? Si Pastor Kibuloy, ginipit. Si Marcoleta, tinanggal sa committee. At ngayon, pinatawag pa yung mga vloggers na nandoon sa Zoom meeting ng NBI. Yan na po ang isusunod nila, kami mga vloggers. Kaya hopefully, nandiyan kayo sa likod namin at tulungan nyo kami. Pwede ba ako makahingi dito sa mga manonood natin na susuporta sa amin hanggang dulo? Dahil alam ko parating na mga demanda sa mga vloggers at talagang pag-iinitan at patatahimikin kami. So, sige nga, palagay mga fist bump doon sa mga susuporta sa mga vloggers na patatahimikin. Kasi, yan na po ang estilo nila. Yung nag-attend ng Zoom meeting, pinapatawag ng NBI. Si Barbers magdedemanda na sa mga vloggers. At pinag-uusapan na napapatawag sa Quadcom. No? Yan ang narinig ko kay Barbers. Yan na po ang galawan nila. Alam mo, hindi na po makatao. Hindi na po tayo parang demokrasya. Para tayong komunista na. Ang gusto nila, yung lagi lang nilang maririnig. Alam mo anong susunod dito? Paano halimbawa, yung Zoom meeting, nakipag-usap lang kay BP Sara, pinapatawag sa NBI. Halimbawa, makipagkita kami kay BP Sara. Kakasuhan nyo kami? Dahil pabor kami kay BP Sara? Lahat na lang ng kaibigan ng Duterte, kakasuhan nyo? Na-meet pa naman namin si BP Sara. Malay nyo, magkita kami ulit. Malay nyo, lagi namin nakakasama si PRRD. Di ba? Ganun na. Zoom meeting lang pinapatawag nyo. What's next? Palala po to ng palala. Because they are getting desperate. Dahil kahit parang droga yan eh. Yung una tikim lang. Pero habang tumataas ang dosage mo kasi yung dating tikim mo hindi na tumatama. Same thing dito. Yung dating ginagawa nila, napapansin nila, hindi na umuubra. Teka muna, ginawa na natin to, ginawa na natin kay BP Sara, ginawa na natin to. Palpak pa rin. Subukan nga natin patihimikin kasi nalalaman ng taong bayan ang balita patungkol kay BP Sara through sa vloggers. Kasi yung media, hawak naman nila eh. Meron pa bang binabalita ko? Hindi purihin si Tamba. Karamihan sa mainstream media, hindi man lahat karamihan niya ng binabalita. Paano lang nakakarating ang balita sa taong bayan na totoo? True vloggers, kaya galit sila sa vloggers. Yan ang gagawin nila ngayon. Po ang nangyayari eh. Wala nang hustisya. Sabi ko sa kanila, bakit ninyo sinusuri ang confidential funds ng Office of the Vice President? Why? If you are honest in trying to enact a particular law, kasi po,
inquiry in aid of legislation. There are more than 400 offices and agencies of government, beneficiaries of confidential funds. They were also notified by the COA. Meron silang audit observation memo. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan kung talagang hindi kayo namumulitika? 400 offices ayaw niyong imbestigahan. Only the office of the Vice President. Politika po ito. Pangalawa, sabi ko, Tindi, no? Di ba? Yan yung matagal na nating sinasabi to. Bakit hindi nyo imbestigahan kung sa tingin ninyo inaabuso ang confidential funds? Bakit kay BP Sara lang? Sigurado tayo mas malaki ang confidential funds ni Marcos. Bakit hindi nyo imbestigahan kung patas kayo? It doesn't mean kung ginastos ni Marcos sa tama o sa mali yung confidential funds, pero dapat iniimbestigahan nyo rin. 400 offices, according to Marcoleta, ang tumatanggap ng confidential funds. Sa 400 na yon, ang iniimbestigahan nyo lang yung ka-unit team ni Marcos na si BP Sara, Office of the Vice President. Marcos, ganyan ka na ba talaga ka-weak? Yung dati mong, hindi ka magiging presidente if not for BP Sara. Ganyan ka na ka-weak, Marcos? Na paano ka? Pinaimbestigahan? Office of the Vice President lang sa daming ahensya? Ano ka? Bakit pinayagan mo yung pinsan mo? yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures, ito po'y trabaho ng COA. There is only one office. There is no other office. Papel nga mapapil. COA lang talaga nag-iimbestiga niyan. Ngayon, yung dapat na trabaho ng Quadcom, ng congressman, hindi nila nagagawa. Yung hindi nila trabaho, ginagawa nila. Tulad ng pag-iimbestiga. Hindi naman sila korte, hindi naman sila COA. At the same time, yung hindi nila trabaho na pagbibigay ng ayuda na sa DSWD yan, sila naman ang gumagawa. Tingnan nyo kung gaano ka-ipokrito itong mga to. Mandated to audit and examine expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Ang sabi ko, bakit po natin ginagawa ang trabaho ng COA? Kayo naman, Commission on Audit, bakit nyo sinurrender ang inyong tungkulin? Yun, isa pang question yun. Bakit nyo naman sinurrender ang tungkulin nyo, COA? Bakit naman nagpauto kayo dyan? Bakit naman kayo nagpapagamit dyan kay Martin, COA? Meron pong problema dito, sabi ko. Nilalabag natin ang saligang batas. What was delegated can no longer be delegated. Kaya lang po pag ako nagsasalita ng ganito, pinapaalala ko sa kanila, tinuturuan ko sila, ang pinasasagot nila sa akin, yung mga magugulo. Si Paduano. Nila ako. Di ba? Ginawa din niya kay PRRD eh. Pag nagsasalita ng tama, guguluhin. Sisigaw ng sisigaw. Si Paduano parang iniwan ng siyota eh. Sigaw ng sigaw eh, di ba? Ganyan din ginawa kay Marco. Ganyan din kay PRRD. Kaya magpaliwanag ni Paduano ng malumanay. Hindi sila makikipagdebate. Ang gagawin nila, manggugulo lang. Pagkatapos, papatayin nila yung aking mic. Yun. Ito ayaw nila ng debate. Pagka meron ng sustansya ang sinasabi at talagang sasalungat na sa kanilang gusto, guguluhin nila tapos papatayan ng mic. Ganyan po kadiktador yung mga yan. Hindi ko alam kung asa na ang demokrasya natin. Astang komunista yan eh. Diktador ang asta. Bakit mo papatayan ng mic? Diba? May karapatan niyang congressman din yan. Ang gusto kasi nito mga ito, yung kung ano lang ang sabihin nila, umuo lang kayo ng umuo. Kaya nga sabi ko kay BP Sara, aminin niya na siya pumatay kay Jose Rizal para tapos ang issue. Kasi pagka kinontra mo sila,
Papatayan ka ng mic, guguluhin. Alam mo, yung pagpatay ng mic yan ang pananakot nila. Patayan. Maybe not literally, pero yan ang panakot nila, patayan. Patayan ng mic. It means, hindi lang dyan sa Quadcom, hindi lang dyan sa hearing, hindi lang dyan sa pagdinig, hindi lang dyan kay Marcoleta, pati yan sa mga vloggers. Papatayan namin kayo ng mic. Pansinin nyo, tingnan nyo anong nangyari sa Facebook. Ang dami naka-shadow ban. Ako naka-shadow ban, hindi na ako nag-ano doon. Hindi na ako nagla-live doon. Hindi na ako bihirang-bihira na ako. Dati consistent ako ron. Bakit? Naka-shadow ban. Kung gaano ang putok ng YouTube ko, Facebook ko hindi na gumalaw. Papatayan kanila ng mic. Patayan ang habol nila. Didemanda ka, tatakutin ka ng demanda, sasabihin nila magdidemanda kami, etc. etc. Basta ayaw namin ang sinabi ninyo, papatayan ka namin ng mic. Sa ayaw o sa gusto ninyo, ganyan ang galawan. Magkakaibang paraan lang. Ganyan po. Isipin mo, umattend lang ng Zoom. Zoom meeting. Papatawag ng NBI. Anong klase? NBI naman susunod. Diba? Anong politika meron tayo ngayon? Sino pa bang maninindigan sa Pilipinas? Ultimo NBI. May galiwaw. Zoom meeting. Papatayin nila. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon po, nakakaawa ang kalagayan ng ating bansa. Napakamahal po ng kuryente, napakamahal ng presyo ng bilihin, napakamahal pa rin ng tubig. Ganyan po. Walang tumitingin dyan. Ang gusto lamang nilang gawin, mag-hearing sa Quadcom. Ang Quadcom, wala silang ibang subject matter. Kundi Duterte. Duterte. I-prosecute ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan ang kanilang Parang binoto ba natin ang congressman? Kayo dyan sa distrito, binoto nyo ba yung mga congressman nyo para habulin ng mga Duterte para ma-insecure na... asar ako talaga sa taong insecure. Alam mo, pag may taong kasama kayong insecure, iwanan nyo na. Wala kayong gagawing mabuti dyan. Lahat ng gagawin nyo masama. Bakit? Insecure Nakakahiya po ang kanilang ginagawa. Kaya sabi ng mga kasama ko, total magulo na kayo dyan. Lumipat ka na lang sa Senado. Pumunta ka sa Barangay Taloma proper. Magpatulong kayong dalawa ni Philip Salvador. Nako! Ako sa magtatanong, anong take mo kay Philip Salvador? Iniisip ko pa. I'll just be honest, iniisip ko pa. Sa totoo, ayoko siya maging senador. Pero, sa isang banda, parang gusto kong bigyan ng pagkakataon. Kesa naman iboboto ko yung mga kontra Duterte na wala nang nagagawa sa bayan, pabigat pa. At least, ito si Philip Salvador, worth trying, kaibigang matalik ng mga Duterte. Diba? But, hindi ko sinasabing suportahan nyo. Kasi baka nga ako hindi ko pa rin suportahan. Iniisip ko pa lang. Para sa ganon, magkaroon ng kalidad ang Philippine Senate. Kaya gusto ko malaman din, kayo ba boboto nyo si Philip Salvador? Alam ko si Marcoleta boboto nyo. Sama nyo na rin ha. Dalawa silang nakipaglaban kaya ginigipit. Lalong-lalo na si Pastor Kibuloy. Talagang ginipit yan dahil talagang matalik at hindi iniwan ng Duterte. Hindi katulad ni Marcos, iniwan agad si BP Sara. Si Pastor Kibuloy, hindi traidor. Hanggang ngayon, nasa tabi ni PRRD. Sa katunayan, nung binira ang SMNI, anong ginawa ni Pastor Kibuloy? Nanahimik ba siya? Hindi. Lalo niya pang nilabas sa gikan sa masa si PRRD, naalala nyo? Kaya tuloy siya pinag-initan. Pero ibig sabihin, may tayo yung tao. Hindi nang iiwan ng kaibigan. Tingnan po nyo ang Senado ngayon. Tingnan nyo ang Senado ngayon. Kumbaga sa niluto, hindi mo malaman kung anong klaseng luto.
Kilala nyo naman kung pabalik-balik na lang sila dyan. Kayo rin naman kasi yung may kasalanan. Paulit-ulit. Pabalik-balik. Pagkatapos ganito pa rin ang kalagayan ng ating bansa. Mahirap pa rin ang ating bansa. Merong isang matanda na nagsalita. Isa siyang scientist. Insanity, sabi niya. Sa Tagalog, kabaliwan. Ano po yung insanity sa Bisaya? Buang. 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 Sino? Si Kabuangan. Marcos ba yan? Si Martin? Insanity is doing something over and over and over again, Yes. but expecting different results. Yes. Ibig sabihin, boto na parehas kayo ng parehas. Boto kayo ng boto ng trapo. Tapos, kayo rin na magrereklamo sa dulo. Alam nyo na nga magnanakaw. Alam nyo na nga diktador. At higit sa lahat, yan ang chichikin nyo sa isang tao. Magnanakaw ba? Diktador ba? At higit sa lahat, adik ba? Pag kaya, wag nyo na iboto. ay ng boto sa kanila. Ganun pa rin. Hindi tayo makakakuha ng resultang mabuti para sa ating bansa. Bakit hindi natin testingin si Philip Salvador? Pwede. Ewan ko. Hindi ko pa sure. Sama Ewan nyo ko. kami doon. Pero nasa sa inyo yan. Kung iboboto nyo si Philip Salvador, go ahead. Kung hindi, go ahead din. Walang pilitan sa channel ni Coach Oli. Sinasabi ko lang yung aking side. Kahit hindi mo malaman kung anong klaseng niluto ang Philippine Senate. Sabi nila sa akin, paano, isasama mo ako dyan. Hindi pala magkakapareho yung sahog, hindi magkakasama yung sangkap. Hindi natin alam kung anong lasa niyan. Tapos ilalagay mo pa ako dyan, isasama mo pa ako dyan. Hindi po kanya, ganito po ang gagawin natin. Dahil nga hindi natin maintindihan kung anong klaseng luto na yung Philippine Senate, kayo po ay ilalagay natin dyan para po magsilbi kayong magic sarap. Yun. Baka po sa lasa, magkaroon man lang ng lasa yung luto na yan, baka magkaroon tayo ng pag-asa. Tingnan po ninyo yung corruption dito sa bansang ito. Yung corruption, nalulunod na tayo sa corruption. Correct. Nalulunod tayo sa corruption. Hindi na nga natin alam saan napunta yung flood control. Yung nangyari sa Okada, hindi na rin natin alam. Di ba? Tapos, umiepal pa tong tingog. Di ba? Na gusto nila, parte sila nung... Ay, nako. Alam mo, Marcoleta, huwag ka magsasalita ng ng korupsyon. Baka i-demanda ka. Mr. Demanda pa naman ngayon ng gobyerno. Lalo na, huwag mong birahin ng Congress, ng Kamara. Mahilig yan Magkano ang ginagasta ng ating bansa araw-araw? Magkano? How much does this country spend every day? Do you have an idea? 15.8 billion pesos every day. 15.8 Magkano naman billion ang ating kinikita araw-araw? 11.7 billion pesos. Grabe, negative. Gumagasta tayo ng mas marami kaysa sa kinikita Oo. natin. Anong deficit? 4.1 billion pesos. Daily. Yan po ang Araw-araw. inuutang natin araw-araw. 4.1 billion pesos. Mababaon tayo Or sa about utang. 270 million pesos every hour. Ganyan Bagsak. kalakas ang Magkano korupsyon. na po yung ating utang? Ganyan sila kakurakot. 16 trillion pesos. Masakit niyan, pag nagsalita ka ng tama, galit pa sila sa'yo. Magdidemanda pa. 16 trillion pesos. Bigay ng akap. Akap dito, akap doon. Puro akap. Yan. Siningit yan. Kine-question nila Amy yan. Nila ba to yung akap na yan? Wala naman yan sa listahan. Bakit biglang nagkaroon ng akap? Alam mo ito si Tamba, ang daming pakulong ayuda. Ang dami.
Tapos pagka nagsasalita, nagagalit kayo. Saan ba na talaga? Sige nga, bakit na ipasok yung akap na yan? Di ba? Bagamat ako ayaw ko si Amy. Never will I campaign for Amy Marcos. Never. Marcos pa rin yan. Pero sang-ayon ako sa sinabi niya. Bakit biglang nagkaroon ng akap? Sinama nyo sa budget. Puro kayo ayuda. Iba't ibang klaseng pangalan ng ayuda. Na-invento nyo na. Ginagamit nitong si Martin. Hindi po yan ang gawain ng House of Representatives. Correct. Hindi nila trabaho yan eh. Yun ang yung trabaho nila, hindi nila magawa. Tapos, gagawa sila ng trabaho nang hindi naman nila dapat trabahuhin. Hindi po yun ang aming gawain. Wala po kaming gawain na kami ang magbigay ng kung ano-ano. Tingnan po Kabobo, nyo no? yung ginawa nila. Tingnan. Kabobo, no? I mean, wala na bang maisip na paraan? Ako nagtatanong lang, Martin, huwag ka magagalit, ha? Wala ka magagalit. Wala ka na bang maisip na paraan para mahalin ka ng taong bayan bukod sa ayuda? Tanong lang po yun. Demokrasya tayo, di ba? Hindi tayo komunista. Pwede magtanong. Dahil sabi nga, ang politiko ay hindi dapat balat sibuyas. Wala ka na bang Can you not be wise, intelligent, creative para mahalin ka ng taong bayan bukod sa ayuda? Tingnan nyo yung politika. Ang budget po na pinresent ni Inday Sara, 2 billion pesos. Ano ang ginawa nila? Tinanggal po nila, sabi nila, hindi, gawin na lang nating 700 million. Kasi yung ibang budget mo rito, ginagawa na rin ng DSWD. Yung iba, ginagawa na rin ng DOH. Yung iba, ginagawa na rin ng CHED. Ibig sabihin yung ginagawa daw ni BP Sara, ginagawa na naman ng iba. Redundant ang tawag. Kaya binawasan nila yung kay BP Sara. Di ba? So, para walang duplication, tanggalin na natin yan. 700 na lang ang budget mo, Madam Vice President. Pero tingnan mo, sila nang namimigay sa binibigay ng DSWD. Akap dito, akap doon, puro akap. Di ba? Kita nyo pagka-ipokrito? Binawasan nila budget ni BP Sara kasi ginagawa na ng iba. Tapos sila, namimigay ng hindi naman nila trabaho. Di ba? So nagdodoble-doble lang. Di ba kaipokritohan yun? Iimbestigahan nila ng confidential funds si BP Sara. Kayo ba maayos ang confidential funds nyo? Sabi ko nga, di nyo nga matapik yung confidential funds ni Marcos. Matantaas eh. Di ba kaipokritohan? Puro akap. Kunin po ninyo yung pera. Hindi kanila yon. Pera ng gobyerno. Walang mangyayari po pagka ganito ang gagawin natin. Pag nagbigay ka lang puro ayuda, puro subsidy, hindi po lalakas ang ating ekonomiya. Ang mangyayari po niyan, pagkakuha ng pera, pupunta po sa mall. Correct. Wala na. Wala. Wala na. Walang production na katapat. Hindi nagkikreate ng trabaho eh. Manufacturing. Hindi Puro bigay. Natuto tayo mamalimos. Ito naman si Tamba, ginagamit. Kailangan po umandar ang manufacturing para tumaas ang ekonomiya. Maraming trabaho ma-generate, maraming produkto ang makukuha, bababa ang presyo ng pagkain. Yun po ang dapat natin gawin. Ang pinaka-problema ng Kongreso ngayon, yun pong oversight function, wala na pong nagbabantay. Marami pong batas na magaganda. Pero wala na pong nagbabantay sa pagpapatupad ng mga yan. Yun ang problema. Kasi bakit? Hawak na ni Martin sa liig itong mga to. Tapos yung papalag, papatahimikin. Katulad nila Marcoleta. Di ba? Katulad ng Duterte Youth. Di ba? Patatahimikin. Katulad po ng sinabi ko sa kuryente, 23 years ago, dapat mababa ang kuryente. After 23 years, mataas pa rin ang kuryente. Tingnan po niyo yung mga barangay. Ilan ang barangay sa buong Pilipinas? Ilang bilang po? 42,000 barangays.
in this country. Ilang porsyento po ng 42,000 barangays ang nakatitindig sa sariling paa? How many percent are self-reliant? 2%. Paano? Sinanay tayo ng umasa sa ayuda. Asa tayo. Ito na po yung ano natin, kaya tayo maging mapagmatsyag. At sabi ko nga, ito mga darating na araw, napakaganda nito dahil abangan natin kung ano ang magiging excuse ni BBM, ni Martin at ng Quadcom kung sakaling hindi nila matutuloy itong impeachment. Gaya na sabi ko, sa tingin ko, ang gagawin nilang palusot, kulang na sa oras. Pero naramdaman na nila yung lakas ng mga Duterte. Mahal sila ng taong bayan. Kaya magpatuloy tayo na magsalita sa social media. Kung asan man kayo, iparamdam ninyo yung hinaing ninyo. Diba? Sabi nga ni BP Sara, peaceful assembly. Ito naman, peaceful comments, peaceful posting sa inyong social media. Para dun sa mga hindi pa nakakaalam, may programa po ang Banateros sa SMNI, Monday to Friday, 8 p.m. po. Huwag kakalimutan, panuorin nyo po kami doon. And like nyo po itong video na to, subscribe na rin po kayo, ha? Coach Oli News PH. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone. Coach Oli po.